Konti na lamang po ang ating oras. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral ng mga banal na salita ng Diyos. Batid ko po ngayong umaga na ito na tayo po ay mayroong mga kanya-kanyang mga suliranin, mga problema sa buhay, at tayo rin po ay nagkakasala patuloy sa ating Panginoon. Sino po yung hindi nagkasala last week? No? Kahit ako, kapatid, nagkasala ako last week. Ngunit ang maganda, kapatid, kahit nagkasala tayo, alam natin na kung gumagawa tayo ng kasalanan at kung magsisisi tayo sa Diyos sa nagawa nating kasalanan, anong gagawin ng ating Panginoon para sa atin? Tayo ay patatawarin. Yun, kapatid, ang mayroon sa isang Kristiyano. Ang Diyos natin ay mapagpatawad na Diyos. Ang Diyos natin ay mapagpakumbabang Diyos, isang Diyos na mayroong kahabagan sa mga pinili niya para sa kaligtasan. Bakit ito ginagawa ng Diyos sa atin? Sapagkat ang Diyos ay hindi lamang mabait, ang Diyos ay hindi lamang mapagmahal, ang Diyos din ay tapat sa bawat isa sa atin. No? Sa mag-asawa, kapatid, kapag nagloko ang isa, ano yung gagawin ng niloko? Kakalimutan na yung asawa niya, no? Sasabunutan, no? Aalisan ng allowance, kakalimutan, minsan at charande pang pinggan, gusto magloko yung asawa na. Kasi yung asawang nagloloko ay isang asawang hindi tapat. At kapag ikaw ay niloko, mahirap ng pagkatiwalaan yung asawang nanloko sa iyo, hindi po ba? Ngunit ano yung pinagkaiba natin sa Diyos? Ang pinagkaiba natin sa Diyos, kapatid, kahit alam ng Diyos na ikaw ay isang hindi tapat na tao, kahit alam ng Diyos na ikaw ay mayroong kapasidad na magkasala, kahit alam ng Diyos na ikaw ay may kapasidad na lokohin mo siya, siya pa rin ay mananatiling tapat sa iyo. Siya pa rin ay mananatiling mapagmahal sa iyo. Ito yung magandang katangian ng ating Diyos na ating sinasamba ngayong umaga na ito. At ating pag-aralan ito, kapatid, sapagkat ito ay napakahalaga na ating malaman sa ating buhay, sapagkat kung ang Diyos ay hindi tapat, wala po tayong kaligtasan. Walang kaligtasan yung ating mga kaluluwa. Walang pupuntahan ng ating kaluluwa, kundi ang impyernong nakalaan para sa mga makasalanan. Ngunit dahil ang Diyos ay tapat, nagkaroon tayo ng pag-asa sa ating buhay na kung tayo ay lalapit sa Diyos na tapat, tayo ay Kanyang patatawarin. Pagbasan natin, kapatid, no? Bilang mga tao, hindi natin pwedeng pagkatiwalaan yung ating mga sarili. Dahil itong laman na ito ay patuloy na lumalakad sa laman. Diba? Patuloy pa rin tayo nagkakasala, patuloy pa rin tayo nakakagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. So hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ang inyong sariling laman para sa kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Lagi natin inuulit ito. Ano yung pinakamahalagang bagay na pwedeng makuha ng isang Kristiyano? Ano yung pinakamahalagang biyaya na pwedeng makuha ng isang Kristiyano? Mga bagay ba yan na nasa mundong ito? Pera ba yan? Kalusugan ba yan? Karangyaan ba yan sa buhay? O yung katanyagan sa buhay? Hindi, kapatid. Ang pinakamahalagang biyaya na pwedeng makuha ng isang tao mula sa Diyos ay yung mapatawad ka sa iyong mga kasalanan at malinis ka mula sa iyong karumihan at magkaroon ka ng katwiran na kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos upang makapunta ka sa langit sa piling ng ating Panginoon na ating sinasamba, ang ating Panginoong Jesucristo. Yun ang pinakamahalagang biyaya na pwedeng makuha ng isang Kristiyano, hindi po ba? Dahil natin sinasabi na hindi na pa ako sa krus ang ating Panginoong Jesucristo upang makuha mo ang inyong dream car, ang inyong sports car na hinihingi. Hindi na pa ako ang ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo upang ikaw ay magkaroon ng mansyon dito sa mundong ito. Bagkus na pa ako ang ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo upang ang ating mga kaluluwa ay may puntahan sa langit sa piling ng ating Panginoon. Ito yung sinasabi natin, kapatid, na kung tayo ay mga tao, huwag natin pagkatiwalaan yung ating sarili, ang ating laman, para sa ating kaligtasan. Bakit? Kasi sabi sa Biblia, Romans 3:10-12, sabi nito ni Pablo, gaya ng nasusulat, walang matuwid sa atin, wala kahit isa. Tayo ay patuloy na gagawa ng kasalanan, kapatid. Wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos.
Ganyan ang estado ng isang tao, kapatid. Kaya ang walang matuwid sa atin, wala kahit isa. Siguro at ikayong kakilala, metong adwaan, o mas marakal, nakasama ninyo sa bahay o kapitbahay ninyo o mga kaibigan ninyo sa malalayong lugar na hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakakaunawa sa mga bagay na mayroong kinalaman sa Diyos, hindi sila lumalapit sa Diyos at patuloy sila lumalakad sa kasalanan, hindi ba? Meron tayong kakilala lahat na ganyan. Kaya nga, ang tuloy na estado ng tao ay wala siyang kakayahan na humanap sa Diyos. Ang sabi dito ni Pablo, lahat ay lumihis, sama-sama silang nawalan ng kabuluhan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ito yung estado natin noong unang panahon. Kaya anong gagawin? Kaya sa Diyos lamang tayo dapat magtiwala. Hindi tayo pwede magtiwala sa ating sarili. Sa Kanya lamang dahil mayroon siyang kakayahan na iligtas niya tayo. Kung hindi natin kayang magpakabuti sa harapan ng isang banal na Diyos, tanging ang Diyos lamang na siya lumikha sa atin, by the way. Ang Diyos ang naglikha sa atin, no? Hindi tayo ang lumikha sa Diyos. Hindi nilikha ang Diyos para sa atin, kundi tayo ay nilikha ng Diyos para sa Kanya. Dahil mayroon siya kakayahan na iligtas tayo mula sa estado ng kasalanan, tanging sa Kanya lang tayo pwedeng magtiwala. Kung siya ay may kakayahan na magligtas ng tao, ibig sabihin natin tamo pong pag-asa. Kung walang kakayahan ng Diyos na magligtas, hindi natin pwedeng iasa ang ating buhay sa Kanya. Kasi wala siyang kakayahang magligtas. Pero dahil ang Diyos ay may kakayahang magligtas, ang sabi sa Biblia, ang sabi sa mga salita ng Diyos, kung siya ang naglikha ng lahat ng bagay na nasa mundo, kasama na ang mga tao, lahat, pati sa mga langit, sa mga bagay na nasa kalangitan, siya ang naglikha. Ibig sabihin, mayroon siyang kapamahalanan, mayroon siyang kapangyarihan, mayroon siyang otoridad sa lahat ng bagay, at mayroon siyang kakayahan na iligtas lahat ng kanyang mga nilikha. Dahil siya ay matapat na Diyos, gagawin niya ang kanyang ipinangako sa atin. Kung siya ay tapat na Diyos, kahit nagloloko ka, kahit makasalanan ka, kahit pasaway ka, kahit mangalunya ka, hindi ka nagiging tapat sa Kanya, siya ay mananatiling tapat sa iyo. Sapagkat siya ay nangako sa bawat isa sa atin. Nung pangako niya, kapatid, tingnan natin sa Lamentations chapter 3, verse 22 to 24. Ang Panginoon, kapatid, winasak niya yung Israel. Kasi ang Israel ay makasalanan. So nasira ang templo ng Israel, nasira ang bansang Israel. So yung mga tao sa Israel ay nalugmok sa kahirapan, nalugmok sa kalungkutan, sila ay nawawalan ng pag-asa. At itong propeta ng Diyos na si Jeremiah ay nagpakita sa kanila at nagsalita ng isang pangako ng Diyos. Ito yung sinabi ng Panginoon. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Pinaalalahanan sila. Di ba kinakanta natin ito? Di ba? The steadfast love of the Lord never ceases. Ito yung English nito, kapatid. Tandaan na ang Diyos, ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw, hindi napuputol, hindi nawawala, hindi natatapos. Ito'y pang walang hanggan. Ito'y sinasabi ni Jeremiah. Bagamat nasa estado kayo ng kalungkutan, kahirapan ngayon, tandaan na ang Diyos, ang kanyang pag-ibig ay hindi natatapos at namamaliw. Ang kanyang habag ay hindi nagwawakas, natatapos. Ano yung ibig sabihin nun? Kung kinahabagan ka ng Diyos, kung pinili ka ng Diyos para sa kaligtasan, kung pinili ka niya bilang kanyang anak, ibig sabihin, ang kanyang habag sa iyo ay walang hanggan. Ano yung ibig sabihin nun, kapatid? Kapag ikaw ay nagkakamali, kapag ikaw ay nagkakasala sa Kanya, ibig sabihin, kung ikaw ay hihingi ng tawad, dahil mahabag siyang Diyos, ikaw ay Kanyang patatawarin. Ang Kanyang kahabagan, kapatid, ay sariwa tuwing umaga. Kaya sabi dito, kapatid, His mercies are new every morning. Ibig sabihin nun, sa tuwing tayo ay nabubuhay dito sa mundong ito, pagkising natin sa umaga, ang Diyos pa rin, kahit makasalanan ka, kahit iniwan mo rin asawa mo, kahit nagloloko ka, kahit nilustay mo lahat ng pera mo sa sugal, kung babalik ka sa Diyos, magsisisi ka at hindi mo naaharapin pa ang kasalanan mo, ikaw ay Kanyang patatawarin at tatanggapin dahil siya ay makabagin
araw-araw. Ang kanyang kahabagan ay bago sa araw-araw. His mercies are new every morning. Ano yung katangian na yan? Na kahit nagloloko ka, siya pa rin ay mahabag sa iyo. Siya pa rin ay nagmamahal sa iyo. Siya pa rin ay nagpapatawad sa iyo. Ang tawag sa katangian na yung kapatid ay katapatan or faithfulness. Sa English kapatid, great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O Lord. Ano yung katangian? No? At ang kanyang katapatan ay dakila. Pag sabi dakila, it is great, kapatid. Napakagandang malaman ito, mga bagay nito. So 24, ang Panginoon ay aking bahagi. My Lord is my portion. Sabi ng di Jeremias, sabi ng aking kaluluwa, kaya ako'y aasa sa Kanya. Nung malaman natin na ang Diyos ay tapat sa atin, nung malaman natin na ang Diyos ay pamamahal sa atin, ang Kanyang kahabagan ay bago sa araw-araw, tayo ay mananatiling aasa sa Kanyang kakayahan. Bagamat nasa estado ka ngayon ng kahirapan, nasa estado ka ng karamdaman, nasa estado ka na parang pinabayaan ka ng Diyos, tandaan, hindi ka pababayaan ng Diyos. Sapagkat ang inyong pag-ibig ay hindi magmamaliw, ang Kanyang katapatan ay pangwalang hanggan, ang Kanyang kahabagan ay bago sa araw-araw, ay bago tuwing umaga. Tayo pa rin ay nadarapa sa kabila ng ating pananampalataya, hindi ba? Kahit tayo ay sumasampalataya sa Diyos, tayo pa rin ay nagkakasala. Pero kahit nadarapa, tayo pa rin ay iniingatan ng Panginoon. Hindi nyo man napagmamasdan, pero iniingatan ka pala ng Panginoon. Basahin natin kapatid sa 1 Peter chapter 1 verse 5. Ang sabi dito kapatid, nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung ikaw ay nananatili sa pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, kung ikaw ay nananatili naglilingkod, sumasamba, nagpupuri, nagluluwalhati sa ating Panginoong Jesucristo, isa lamang ibig sabihin nun, pinag-iingatan ng Diyos ang inyong mga kaluluwa. Ayaw ng Diyos na ikaw ay mapasa impyerno. Ayaw ng Diyos na ikaw ay mawalan ng kaligtasan. Ito ay ginagawa ng Diyos para sa kaligtasan. Tayo ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo para sa ating kaligtasan na nakahandang ihayag sa huling panahon. Anong pangako ng Diyos? Tayo ay Kanyang babalikan. At kung babalikan niya tayo, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoong Jesucristo nung no ka rin niya kaya tatamu. Datang yung panahon, patakakit tayo, Lord, kaya kako. I am yours. Sa Luke chapter 22 verse 31 to 34, sabi dito ng ating Panginoon, isang halimbawa ng katapatan ng ating Panginoon. Sabi niya kay Pedro, Simon, Simon, narito hiningi ni Satanas na ligligin kayo kaya ng trigo. Ito yung sabi ng Panginoon, hinihingi ni Satanas si Pedro sa ating Panginoong Jesucristo upang si Pedro ay mawalan ng kaligtasan at mapakay Satanas. No? Pero ano yung ginawa ng Panginoon? 32. Subalit ako ay nanalangin. Pinanalangin siya ng ating Panginoong Jesucristo para sa iyo upang ang iyong pananampalataya ay huwag mawala. Paano kasi tayo pinag-iingatan ng Panginoon upang hindi tayo makuha ng kaaway sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pananampalataya tayo ay pinag-iingatan, hindi ba? So ano yung pinanalangin ng ating Panginoon Jesucristo bilang ating tagapamagitan sa Ama? Ang sabi ng ating Panginoon, pinanalangin kita Pedro na hindi ka mawalan ng pananampalataya. Kasi alam ng Panginoon na likas sa isang tao na mawalan siya ng pananampalataya. Sapagkat ang laman ay patuloy na maglalakad sa laman. Ngunit ang taong naglalakad sa Espiritu, sa pananampalataya, ay lahat galing sa biyaya ng Diyos. Di ba? Kaya pinanalangin siya ng Panginoon na yung pananampalataya ay magwala. Kung makabalik ka ng muli, sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, kung makabalik ka, matapos na ikaw ay magkasala, bumalik ka sa akin, ito yung gawin mo, sabi ng ating Panginoon kay Pedro. Ano yung gagawin niya? Palakasin mo ang iyong mga kapatid. Ano ibig sabihin ng kapatid? Alam ng Panginoong Jesucristo
na kung ang ating kapatid na si Pedro ay nagpatuloy sa pananampalataya, kahit magkasala siya, siya ay babalik sa pananampalataya. Alam ng Panginoon ang kakayahan ng pinili niyang apostol. At kung mangyayari yun sa buhay mo, palakasin mo ang inyong mga kapatid. Ano yung nangyari? Di ba? Ang ating kapatid na si Pedro ang naging pinakaunang puno ng pananampalatayang Kristiyano. Siya ang nanguna sa pananampalatayang Kristiyano, kapatid. Siya ang nagsimula ng Christian religion, ang ating kapatid na si Pedro. 33. At sinabi sa kanya, Panginoon, handa akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. Sabi ni Pedro, handa niyang gawin lahat ng bagay para sa Panginoon. So hindi siya maniniwala. Hindi siya naniniwala na siya'y pagsasakluban ni si Pedro, pagsasakluban niya, pagtatraidrohan niya sa ating Panginoon. Hindi siya naniniwala. Ngunit sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa iyo, Pedro, ang manok ay hindi titilaw sa araw na ito hanggang hindi mo ako na ipagkakaila ng 3 ulit. Kapatid, sa isang Hudyo, ang 3 beses ay may kinalaman sa bagay na pangwalang hanggan. No? Pag sinabing 3 ulit mo kung pinagtaksilan, ibig sabihin, pinagtaksilan mo talaga ako. Kinalimutan mo talaga ako. Ibig sabihin, ang kasalanan ni Pedro ay mas higit pa kaysa sa kasalanan ng isang mamamatay tao. Bakit? Kasi ang ginawa mo, kapatid, pinagtaksilan mo mismo ang Panginoon na siyang iyong sinasamba. Ang tawag dyan, kapatid, ay idolatry. Kaya, ano yung nangyari, kapatid? Pinagtaksilan nga ni Pedro ang ating Panginoon. Siya, pinagkailan niya ang Panginoon, hindi ko yan kilala, hindi ko siya kilala, 3 beses, kapatid, tuminaw ang manok. Pero after noon, ano nangyari? Nalaman ni Pedro na siya'y nagkamali, na siya'y nagkasala sa Diyos. At ano yung ginawa natin, kapatid? Siya ay nagsisi. At yung pagsisisi niya ay dahil sa panalangin ng ating Panginoong Jesucristo para sa Kanya na hindi siya mawalan ng pananampalataya. At ano nangyari? Bumalik si Pedro sa ating Panginoong Jesucristo. Pinatawad siya ng ating Panginoong Jesucristo kahit napakasama ng kanyang ginawa. Pinagtaksilin niya ang Panginoon, pinagkailan niya ang Panginoon, pero tinanggap muli siya ng Panginoon. At ano nangyari? Siya ang nagpalakas sa mga magkakapatid kay Kristo. Siya ang nanguna sa pinakaunang iglesia ng Panginoon na kanyang itinaguyod. Siya ang naging puno ng relihiyong Kristiyano. At ano nangyari, kapatid? Ang ating Panginoong Jesucristo, pinagpala niya itong si Pedro. Bakit ito ginawa ng Panginoong Jesucristo? Sapagkat ang Panginoon ay tapat. Kahit pinagtaksilan ka na, kung ikaw ay magsisisi sa iyong kasalanan, babalik ka sa Kanya, ikaw ay Kanyang patatawarin. At ikaw ay Kanyang tatanggapin muli. Kaya sinasabi ko sa mga kapatid na nagkasala, sa mga kapatid na medyo naligaw na, sa mga kapatid na nawawala na sa iglesia, nawawala na sa pananampalataya, tandaan, kapatid, mahal ka ng Diyos. Ang kahabagan ng Diyos ay bago sa araw-araw. Kung nakikinig ka man ngayon, ang kanyang kahabagan ay bago sa araw-araw. Kung pagsisisihan mo ng todo ang iyong kasalanan at babalik ka sa Kanya, tatanggapin ka uli ng Diyos, tatanggapin ka ng inyong mga kapatid, tatanggapin ka ng iyong asawa, tatanggapin ka ng iyong kaibigan, at tandaan, kapatid, mahal ka namin dahil mahal ka ng Diyos. Ito yung tandaan, ang Diyos ay tapat, at tayo rin ay mananatiling tapat sa Diyos at sa ating mga kapatid. Dahil alam ng Panginoon ang puso ng tao na madaling magtiwala sa kanyang sarili, na itadalangin ng Panginoon si Pedro upang hindi siya mawalan ng pananampalataya. Ang dahilan kung bakit hindi siya nawalan ng pananampalataya, dahil ang Panginoong Jesucristo ay tapat sa kanya. Pinanalangin siya na hindi siya mawalan ng pananampalataya. John 17:11. At ngayon ay wala na ako sa sanlibutan, ang sabi ng ating Panginoon. So Wednesday, kapatid, kung magkakaroon ako ng pagkakataon, ito yung pag-aaralan natin, John chapter 17, yung continuation ng John chapter 16 na pinag-aaralan natin yung Wednesday. Sabi dito ng Panginoong Jesucristo sa John chapter 17 verse 11, at ngayon ay wala na ako sa sanlibutan, subalit ang mga ito ay nasa sanlibutan. Tayo, kapatid, at ako'y paparian sa iyo. Ito yung sinabi ng Panginoon. Kaya pinanalangin tayo ng Panginoon.
Kung paano niya pinanalangin si Pedro, pinanalangin din niya tayo. This is the high priestly prayer of our Lord Jesus Christ para sa lahat ng mga nagsasampalataya sa Kanya. Sabi sa kanyang panalangin, Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Sila na ibinigay mo sa akin. Ito'y dinalangin natin, Panginoon Kristo, tayo pag-ingatan ng Ama na nasa langit upang ang ating pananampalataya ay hindi mawala sa Kanya. Upang sila'y maging isa. We are in union, maging isa kay Kristo na gaya naman natin na iisa. Ito sinabi ng ating Panginoon, that Christ is in union with the Father and us, we are in union with Christ. So tayo ay magiging isa, kapatid, bilang ang ating Panginoon Kristo na siyang tagapamagitan sa isang taong makasalanan at sa isang Diyos na banal. Kaya ano yung nangyari? Tulad ni Pedro, tayo din naman ay madadapa at maliligaw. Subalit dahil ang Panginoon ay tapat sa atin, tayo ay Kanyang iniingatan. Kahit nagkakasala ka, iniingatan ka pa rin ng Diyos. Ang katapatan niya sa bawat isang naibigay sa Kanya ng Ama ay magpakailanman. Kung ibinigay ka ng Ama sa ating Panginoong Kristo para sa kaligtasan, hindi kanya bibitawan, hindi kanya pababayaan, ikaw ay mananatili sa pananampalataya sa Kanya. Madadapa ka man, maliligaw ka man, pero that is just for a season. Diba? May season 1, season 2, season 3, kung nanonood kayo ng series. Siguro sa season 1, tapat ka sa Diyos. Season 2, hindi ka magiging tapat sa Diyos. Pero kung dating na season 3 at the final season, magiging tapat ka uli sa Diyos. Sapagkat ang tao ay nadarapa, ngunit ang totoong na kay Kristo, kahit nadapa, siya ay tatayong muli dahil tatayo siya ng Espiritu Santo at babalik siya sa kanyang Panginoon. Amen? Wala siyang bibitawan kahit isa. Wala siyang bibitawan kahit isa sa atin na totoong sumasampalataya sa Kanya. Basahin natin sa 2 Thessalonians 3:3-4. Ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo. Ang Kanyang katapatan, kapatid, dahil tapat siya sa atin, hindi niya tayo pinababayaan, hindi niya tayo iniiwan, siya ang magpapatibay sa atin at magbabantay sa inyo laban sa masama. Ang Diyos ay tapat, kaya gagawin niya ito. At may tiwala kami sa Panginoon tungkol sa inyo, sabi ni Pedro dito, na inyong ginagawa at gagawin naman ang mga bagay na aming ipinag-uutos. Sabi ng Panginoon Kristo, na sinabi din ng mga apostol, kung ang Diyos ay tapat sa atin, kailangan bilang mga talasunod ng ating Panginoon Kristo, tayo din naman ay maging tapat sa Kanya. Sundin ang mga utos ng Panginoon. Sundin ang mga ibinigay sa ating utos ng mga apostol upang tayo ay manatili sa paglalakad sa pananampalataya, sa biyaya, sa espiritual na pangatawan ng ating buhay. Ito yung sinasabi ni Pedro, kapatid. Tayo ay may pag-asa dahil ang Diyos ay tapat sa Kanya tayo ay magtiwala. Kung ang Diyos ay tapat, magtiwala tayo sa Kanya. 1 Corinthians 10:12-13. Sabi din ni Pablo, kaya ang nag-aakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka siya'y mabuwal. Kasi sabi dito ni Pablo, akala mo siguro ikaw yung makakapagligtas sa sarili mo. Akala mo siguro nakatayo ka ngayon dahil sa iyong sariling kakayahan. Akala mo siguro kaya ka matuwid dahil sinusunod mo yung mga utos ng Diyos, dahil nagsusuot ka ng mahabang palda o mahaba ang iyong buhok, o dahil nag-aayuno ka araw-araw, o dahil nag-a-attend ka ng church every Sunday, every Wednesdays, or what. Hindi po dyan tinitignan ng Diyos ang inyong pananampalataya at katapatan. Tinitignan ng Diyos ang puso, hindi ang gawa. Baka naman nandito ka kasi nagpapakit ka lang kay sister, kaya ka nandito. Diba? O pinapakita mo lang kay sister yung bago mong dress na mahaba. No, kapatid. Ang intentions of the heart. Doon tayo tinitignan ng Panginoon. Kaya ang nag-aakalang siya nakatayo ay mag-ingat. Ibig sabihin, kung akala mo sa iyong mga gawa, diyan ka maliligtas, mag-ingat ka. Kasi ang gawa ng tao ay marupok. Ito'y madaling mabuwal. 13. Walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Ibig sabihin, kung tinutukso tayo ng diablo, tinutukso din ng diablo yung buong mundo, hindi lamang tayo, kapatid.
Karaniwan na ito sa tao. Subalit, tapat ang Diyos. Ano yung sabihin ito? Na hindi niya pinahihintulutan na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Ano ibig sabihin ito, kapatid? Kung tinutukso tayo ng dyablo, kahit tinutukso ka ng dyablo sa matinding kasalanan na gusto niyang gawin mo, dahil ang Diyos ay tapat, malalabanan natin ang tukso ng kaaway. Kahit sa tingin mo hindi natin kaya, malalabanan natin ito. Example lang, kapatid, kahit oras na. Dati, kapatid, ako ay addict sa panonood ng mga malalaswang bagay sa internet. O yung tinatawag nating pornography. Alam niyo ho yan, kapatid, may mga bata rito. Ang lalaki o ang babae, meron siyang kapasidad na maging addict sa mga pinapanood na ito. Bakit? Kasi meron tayong access sa internet. Papalalaki ka, babae, bata, matanda. May access ka sa internet. Maglagay ka lang ng porn website at pwede mong puntahan yun. Manonood ka. Ikaw ay ma-addict dyan, kapatid. Ang problema dyan sa kasalanan na yan, ito ay accessible. Kahit anong oras, kahit saan, basta may data ka, basta may wifi ka, pwede mong gawin itong kasalanan na ito. Ito yung problema sa akin. Hindi ko kayang labanan yan, kapatid. Basta may internet ako, pwede kong puntahan. Magti-TikTok nga lang ako, kapatid. May makikita lang ako babae na sumasayaw na nakabikini. Kung titignan mo yung profile niya, titignan mo lahat ng profile na yon, lahat na nakabikini. Papanoorin mo lahat ng yan, hindi mo palalagpasin. Minsan baka red yan pa, minsan baka blue yan pa yung bikini na, or yellow, ne? Kasi hindi natin mapigilan yung ating sarili. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, kung ikaw ay nasa Diyos, mayroon kang baon-baon na kapangyarihan ng Diyos sa kanyang Espiritu na nasa inyong puso. The moment na kinlik mo yung video na yon na babae na sumasayaw na nakabikini, mayroon ka ng conviction sa inyong utak, sa inyong isip. Ano yung conviction? Brother Yon, kapag ni-scroll down mo pa yan, ma-addict ka na. Baka magkasala ka na sa Diyos. Kung ano-ano na nang iisipin mo, tigilan mo yan. At ito rin gagawin ng ating katawan. Kung nananaig ang Espiritu sa atin, tayo ay susunod sa Espiritu ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, pipigilan natin yung ating sarili sapagkat nalalaman natin na kung tayo ay magpapatuloy sa estado ng makasalanan na yon, tayo ay magkakasala sa harapan ng isang banal na Diyos. Kaya alalahanin mo, hindi ka bibigyan ng tukso, ng kaaway na hindi mo kayang labanan. Nasa iyo na lamang yun, kapatid, kung pinabayaan mo ang kaaway. Pero kung naiintindihan mo na mayroon kang panangga sa kalaban, mayroon kang espada ng panlaban sa kanya, may baluti ka ng Diyos, mayroon kang Espiritu Santo na nasa iyo, upang labanan mo ang ganyang mga bagay, malalabanan mo, kapatid. Kaya napakahalaga na malaman yung mga bagay nito. Kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas sa ating Panginoon upang ito'y inyong makayang tiisin. Ne? Ganyan ang ginagawa ng Panginoon para sa atin. Kahit sa ating pagtitiis, ang Diyos ang dahilan. Kahit tayo ay nagtitiis, kahit tayo nagtsatsaga, kahit mahirap na ang buhay, tayo pa rin nagpapatuloy, hindi ikaw yung dahilan. Ang Diyos ang dahilan. Bakit? Pinapalakas ka ng Diyos, pinapatatag ka ng Diyos. So sa Kanya lamang tayo magtiwala dahil Siya ay tapat. Siya na may kakayahan na ingatan tayo mula sa kaaway, gagawin niya ito, kapatid. Mabilisan lang. Jude 1:24-25. Ngayon sa Kanya na may kakayahan mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod, ang Panginoon lamang ang may kakayahan na pag-ingatan tayo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan sa harapan ng Kanyang kaluwalhatian na may malaking kagalakan. Ito yung ginagawa ng Panginoon para sa atin, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Ginawa ito ng Diyos. Bakit? Upang Siya'y maluwalhati sa ating buhay. Ano sinabi dito? Sumakan niya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang kapangyarihan, at ang kapamahalan bago pa ang lahat ng panahon at ngayon at magpakailanman. Amen. Ito'y ginagawa ng Diyos para sa atin. Tayo ay iniingatan dahil ang Diyos ay tapat at may kakayahan. Sa Kanya lamang ang lahat ng kaluwalhatian
magpakailanman. Sa Kanya lamang magtiwala dahil siya ay tapat, kapatid. Psalm 117, 1-2, purihin ng Diyos kayong lahat ng mga bansa. Dakilain niyo siya kayong lahat ng mga bayan, sapagkat dakila ang kanyang tapat na pag-ibig sa atin. Ito'y dakila, kapatid. At ang katapatan ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon. Listen natin kanina, His mercies are new every morning. Bago ang kanyang kahabagan sa tuwing umaga. Kaya nga, great is thy faithfulness. Yung katang dakila katapatan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sandigan natin, kapatid, ang kanyang katapatan. Sapagkat kung hindi siya tapat sa atin, pinabayaan na niya sana tayo. Hinayaan na niya sana tayo. Ngunit dahil ang Diyos ay tapat, hindi tayo pinababayaan. Kasama natin lagi ang Diyos. Bakit? Kasi nangako siya sa bawat isa sa atin. Dito ako magtatapos, kapatid. Ano yung pangako na napakasarap na ating dinggin? Kung ang Diyos ay tapat, ang kanyang pag-ibig ay magpakailanman, ang kanyang kahabagan ay bago sa araw-araw, ibig sabihin, ang kanyang pangako ay mangyayari sa bawat isa sa atin. At ito yung magbibigay ng pag-asa sa atin. Ano yung pangako ng ating Panginoong Jesucristo? Sama-sama natin sabihin, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Itong sinabi ng Panginoon sa ating lahat, ang ating pinangahawakan, ang ating pag-asa, na kahit may problema, kahit may pagsubok, kahit may suliranin sa buhay, kahit ikaw ay nagkasala, ikaw ay nalugmok sa kahirapan, alam mo kung babalik ka sa Diyos, ikaw ay kanyang tatanggapin, ikaw ay kanyang panatawarin, dahil ang kanyang kahabagan ay bago sa araw-araw, ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw, at ang kanyang katapatan ay dakila sa lahat. Purihin ang Panginoong Yesus ngayong umaga. Ama, maraming salamat sa katapatan mo. Maraming salamat, O Diyos, na kami iyong pinili isa-isa. Kahit kami makasalanan, hindi kami karapat-dapat na piliin, O Diyos, para sa kaligtasan. Ngunit dahil sa iyong kahabagan, dahil sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, kami inarito ang umaga nito, mahal na Panginoon. Pinupuri ang biyaya, pinagkaloob na ito, ang kaligtasan, O Diyos. Dahil sa iyong katapatan sa amin, kami ay may kaligtasan. Panalangin namin, mahal na Panginoon, ang katapatan mo ay manatili sa bawat isa sa amin, at ganoon din ang katapatan namin ay manatili sa iyo, mahal na Panginoon. Hayaan mo na ang pananampalataya namin sa iyo ay magpatatag sa amin sa araw-araw. At sa pagsasagawa namin, mahal na Panginoon, ng iyong banal na hapunan, hayaan mo, O Diyos, na ang aming mga puso ay maialay sa iyo ngayong umaga na ito. Nawa, mahal na Panginoon, alalahanin namin ang iyong ginawa para sa amin sa pamamagitan ng pagulita namin ng banal na hapunan, sa pagkain ng iyong katawan at sa pag-inom ng iyong dugo, mahal na Panginoon. Nawa, ito'y magbigay ng panibagong kalakasan at tagan sa pananampalataya sa iyo, mahal na Panginoong Yesus. Lahat nito yung aming dalangin sa iyong dakilang pangalan.